So ito pong Pilipina domestic worker ay hinatulan ng 12 months. Okay? 1 year. Na pagkakakulong matapos umamin sa pagnanakaw ng mga alahas na nagkakahalagang 172,000 Hong Kong dollars po ha. Imagine mo yun. Paki-compute na lang po sa peso kung magkano, convert nyo na lang. Nagnakaw siya sa kanyang amo sa Hong Kong. Itong 31 years old, na hindi ko na lang po papangalanan, ay umamin sa pagkuha ng isang Rolex na relo, isang Hamilton na relo, 4 na gold pendant. Tangina, no? Ginawa mong halukay ube to, te. Isang K gold necklace na may pendant, 2 gold medal. Putang ina, pati gold medal. Isang gold bangle, isang gold na ring, sing-sing, isang gold na necklace, at 2 K gold jewelry. Imagine mo, ang dami, no? Adik ka sa ginto, te, no? Ang lahat ng ito ay pag-aari o pagmamay-ari ng kanyang amo. Ayon po sa ulat, nangyari ang pagnanakaw sa bahay ng amo sa Telford Gardens sa Kowloon. Nangyari po ang insidente na ito ng hindi isang araw lang. Nangyari po ang pagnanakaw mula December 15 ng 2025 hanggang February 26 taong kasalukuyan. Sinabi po ng korte na mabigat yung kaso dahil nilabag umano niya ang tiwalang ibinigay sa kanya ng amo. Mula sa orihinal na 18 months lang na sentensya ay ibinaba naman ito ng 12 months dahil agad siyang umamin sa kaso. So meron pang dalawa na Pilipina ang naharap sa parehong kaso na pagnanakaw ng alahas. Magkahiwalay naman ho ito sa Hong Kong. Isa po rito yung 52 years old na hindi ko na lang din po babanggitin ang pangalan, nasa gitna po siya. Inakusahan naman siya ng pagnanakaw ng 4 na relo at alahas na nagkakahalagang 410,000 Hong Kong dollars sa kanyang amo. Samantala, ang isang 42 years old, which is itong nasa kanan ninyo, ay inakusahan din ng pagkuha naman ng mamahaling alahas din mula sa iba't ibang kilalang brand tulad ng Tiffany & Co. Oh my God. Bulgari at Chomei na may kabuuang halagang 188,000 Hong Kong dollars. Parehong ibinalik sa kulungan habang hinihintay ang susunod na pagdinig sa kanilang mga kaso. Narito po yung source, kapatid. Grabe, no?